Magsisimula ang kwento sa dakilang bansa ng Zuan, sa loob ng malawak na manor ng Xuanjing Grand Preceptor, sa bulwagang puno ng karangyan, isang dalaga ay taimtim na naglalagay ng alak sa isang magarbong kopa para sa isang matandang lalaki. Ang lahat ng mga panauhin ay may paggalang na tumatawag sa kanyang Grand Preceptor. Ang buong paligid ay napuno ng masayang bati at papuri, habang nag-aalay sila ng kanilang mga pagbati para sa kanyang kaarawan. Sa loob ng 50 taon, si Grand Preceptor Li Fan ay umahan mula sa kahirapan at naging isa sa mga pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Ang kanyang impluwensya ay sumilaw sa buong daigdig, at ang kwento ng kanyang buhay ay sapat upang punuin ng 1,000,000 salita. Madalas niyang gunitain ang kanyang nakaraan, kung paano siya napadpad sa mundong ito bilang isang mahirap at nagdurusang iskolar. Ngayon, siya'y nabubuhay sa gitna ng karangyan at mga magagandang babae. Wala na yata ang hindi pa niya nagagawa. Ngunit, ang katahimikan ay biglang winasak ng isang lalaking pasiga na pumasok sa bulwagan. May apoy daw na bumabagsak mula sa kalangitan, isang banal na senadoryas, isang magandang pangitain, na diretsyong patungo sa manor ng Grand Preceptor. Mabilis na lumabas si Li Fan upang personal na masilayan ang pangyayari. Mula sa malayo, 2 figure ang bumababa mula sa langit, lumilipad sa himpapawid. Ang isa sa kanila ay sumigaw, "Dao Xuanzi, huwag mo akong pipilitin ng labis." Nang makita ito, biglang nagulumihanan si Li Fan. Mga cultivator pala ito. Wika niya, mga nilalang ng higit na espiritual na kapangyarihan. Ang mga tao sa paligid, kasama na ang mga babae, ay biglang lumuhad sa pag-aakalang mga Diyos ang dumating. Ngunit sa puso ni Li Fan, walang kagalakan, tanging takot at pangamba ang kanyang nadama. Ang cultivator na nakasuot ng white robe na si Dao Xuanzi ay tinawag ang kalaban, Ko Hong. Mariin niyang itinatanong kung akala ba ni Ko Hong ay makatatakas siya sa lupain ng mga karaniwang tao. Inutusan niya itong isuko ang cultivation method na kanyang nakuha, at babalaan niya na ang labanang ito ay hindi matatapos hanggat ang isa sa kanila ay nabubuhay. Nang marinig ito, tumawa ng mapait si Ko Hong. Inamin niyang naipit siya sa foundation establishment stage sa loob ng daan-daang taon, at hindi makabuo ng kanyang core. Ngayong ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas at ang kanyang katawan ay magiging abo, sa wakas ay nakuha niya ang paraan upang maabot ang golden core stage. Hindi niya ito kailanman isusuko. Dahan-daang tumango ang cultivator na si Dao Xuanzi. Sinabi niya na ang landas patungo sa golden core ay talagang mapag-iisa, at kahit na maraming paraan, hindi mabilang na mga cultivator ang naipit sa mababang yugto. Pagkatapos, ang kanyang tinig ay naging malamig. Sa harap ng pagkakataon na maabot ang immortalidad, hindi niya hahayaang mabuhay si Ko Hong. Napabuntong hininga si Ko Hong. Makalipas ang 100 taon ng pagkakaibigan, handa na silang magpatayan para lamang sa isang maliit na pag-asa. Inamin niyang wala siyang laban, at malamang na mamamatay siya sa araw na yun. Ngunit nagtaka siya kung kayang tiisin ng kanyang kalaban ang matinding sagupaan ng immortal at mortal na enerhiya sa isang lugar na puno ng mga karaniwang tao. Walang pag-aalangan na binunot ni Dao Xuanzi ang kanyang kumikinang na espada at sinalakay si Ko Hong, na lumaban gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ang banggaan ng kanilang lakas ay nagpalabas ng mga shockwave na kumalat sa buong lungsod. Sumabog ang manor, yumanig ang langit at lupa. Sa takot na pinagmamasdan ni Li Fan at ng iba pa, ang lahat ay nilamon ng nakasisilaw na liwanag at nagngangalit na pagkawasak. Sandali lamang, at naramdaman niyang nakabaon siya sa mga guho, napapaligiran ng katahimikan at pagkagiba. Nang siya'y makabangon, nakita niya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang asawa at mga anak sa tabi niya. Ang kanyang maringal na manor ay nawasak, at ang dating maunlad na lungsod ng Xuanjing ay naging isang disyerto ng apoy at dugo. Saan man siya lumingon, wala siyang nakita kundi mga wasak na katawan at sira-sirang gusali. Sa matinding kawalan ng pag-asa, napagtanto niya na wala pang isa sa 100 tao ang makaliligtas sa trahedyang ito. Sanhi ng labanan ng 2 cultivator na bigla na lamang dumating. Nang inig ang kanyang katawan, huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay bumuhos ang malakas na halakhak. Hindi siya makapaniwalang may mga cultivator pala sa mundong ito. Mula nang siya ay naging opisyal, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang hanapin ang anumang bakas ng landas ng immortalidad. Nang umangat siya sa ranggo ng Imperial Precursor, nakatayo ng mataas sa lahat, ipinagpatuloy niya ang paghahanap na yun ng walang pagod. Naglakbay siya sa hilaga ng mga nagyayelong dagat, timog sa malawak na karagatan, silangan sa Void Abyss, at kanluran sa walang katapusang mga bundok. Ngunit sa malawak na lupain ng Great Swan, wala siyang nahanap na kahit anino ng immortal. Sa paglipas ng panahon,
sumuko na siya at tinanggap ang pagtanda. Ngunit ngayon, nang makita niya ang dalawang nilalang na may hindi mailarawang kapangyarihan, napaisip siya kung niloloko lang siya ng tadhana, sila ba ay tunay na mga immortal, at kung gayon, saan sila nanggaling? Binuo niya ang isang hand seal at bulong na iniutos, Wan Shen. Isang kumikinang na orb ang lumitaw sa harap niya, kumikislap sa liwanag habang isang tinig ang umalingaw-ngaw, matagumpay ang pag-charge, vinu-virtualize ang kasalukuyang tagpo at bumabalik sa anchor point. Wan Shen, ang pangalan na ibinigay niya sa kanyang natatanging kayamanan na system, ang kapangyarihan nito ay gawing ilusyon ng katotohanan at kamalian ng realidad. Pinapayagan siyang gawing simulated memories ang kanyang mga tunay na karanasan at bumalik sa isang nakapirming punto sa oras, ang mismong sandaling siya ay napadpad sa mundong ito. Ito na ang kanyang ikalawang buhay simula nang dumating siya sa Great Swan Nation. Sa kanyang unang buhay, bagamat puno ng ambisyon, siya ay isang karaniwang tao lamang, ninanais niyang maging top scholar, ngunit ilang beses siyang nabigo sa Imperial Examinations, sa edad na, iniwan niya ang pangarap na iyon at naging negosyante. Naging mayaman siyang karaniwang tao, nag-asawa, nagpalaki ng mga anak, at namuhay ng tahimik at walang kaguluhan. Nang siya ay tumanda at mahiga sa kanyang pagkamatay, saka lamang nagising ang kayamanan sa loob niya, ang Huan Jin. Ang paggising na iyon ang naging simula ng kanyang ikalawang buhay, isang buhay ng mabilis na pag-ahon at hindi mapipigilang tagumpay. Kapag na-charge na, pinayagan siya ng Wan Shen system na simulan muli ang kanyang buhay, nababalik sa isang napiling sandali ng pagkabigo upang magsimula ng bago. Ngunit, hindi pa siya makakapag-reset ngayon, may mga bagay pa siyang kailangang asikasuhin sa buhay na ito. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga mandirigma at utusan ang Wu Battalion na nakahimpil sa labas ng Xuanjing na magmarcha papasok sa Xuanjing at ibalik ang kaayusan. Pagkatapos ng sakuna, ang karamihan ng mga gusali sa Xuanjing ay nawasak, sa ilalim ng kanyang utos. Ang tapat na Wu Battalion ay mabilis na kumontrol, pinabilis nila ang muling pagtatayo ng lungsod, habang siya ay nanatili sa military camp upang pangasiwaan ang pagbawi at lihim na nagpadala ng mga ahente upang subaybayan ang kinaroroonan ng dalawang cultivator. Lumipas ang isang buwan, at ang winasak na lungsod ay nagsimulang magpakita ng mahihinang palatandaan ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, dahan-daang ito ay nabuhay muli. Pagkatapos, isang araw, iniulat ng isang katulong na wala pa ring bakas ng dalawang cultivator, na pagtanto niya na hindi na niya dapat inasam ang paghabol sa kanila, wala nang natira sa buhay na ito na dapat pang panghawakan. Muling tinawag ni Li Fan ang Wan Shen at inaktiba ang kapangyarihan nito, pumaligid sa kanya ang liwanag ng orb, ginagawa ang kasalukuyang eksena na virtual habang inihahanda siyang ibalik sa kanyang paunang anchor point, mahinahon niyang tinanggap ang proseso, nagsimulang umurong ang kanyang katawan, pabalik ang oras habang kumikislap ang mga alaala ng kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata, habang nilalamon siya ng liwanag, nagsalita siya sa kalawakan. Sa loob ng 50 taon, hihintayin ko pa rin kayo sa lungsod ng Xuanjing, nagsimula ang reset ng Wan Jin, bumalik ang kanyang buhay sa unang anchor year, at may mahinaong determinasyon, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa huling pagkakataon, ang kayamanan at karangalan ay para lamang sa mga ulap sa akin, sa susunod na buhay, ako ay mangangaso ng mga immortal. Isang napakalinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ibinalita ng sistema na siya ay nakabalik na sa unang taon ng kanyang pagdurusali, labis ang kanyang tuwa at galit, ngunit dahil dito ay naging pabaya at padaskul-daskul siya sa kanyang mga kilos, sunod-sunod ang kanyang mga gulo, at hanggang sa napilitan ang kanyang tiya na painumin siya ng agwe Diyos mula sa mangkukulam ng kanilang nayon. Makalipas ang kalahating taon, sinalihan niya ang pagsusulit panlalawigan, kahit na nasa pinakamababang 30 ang kanyang pwesto, nagtagumpay pa rin siya at naging isang Juren, na naghatid ng walang hanggang karangalan sa kanyang mga ninuno. Sa ikalawang taon ng kanyang pagdurusali, sumunod naman ang pagsusulit pang imperyo, at muli, siya ay pumasa, ngunit higit na kahanga-hanga ang kanyang naging pagganap sa pagsusulit sa palasyo, kung saan umani siya ng ikalawang pwesto at ginawaran ng prestihiyosong titulong Jinshi. Di nagtagal pagkatapos, masayang-masaya siyang nagparada sa lungsod ng Xuanjing at itinalaga bilang isang magistrate ng Wen County sa Jiangnan. Pagdating ng ikatlong taon, sinimulan na niyang buuin ang isang pangkat ng mga pinagkakatiwalaang tauhan, sama-sama nilang inunlad at pinag-ibayo ang mga sari-saring uri ng paputok at mga matchlock guns. Sa ikalimang taon, isang pangkat ng mga refugee ang nag-alsa at naghimagsik laban sa prinsipe ng Langya,
Personal na pinamunuan ni Li Fan ang mga kawal upang supulin ang pag-aaklas at iligtas ang pamilya ng prinsipe, labis na nagpasalamat at tumindig ang pagkilala ng prinsipe ng Langya sa kanya. Pagdating ng ika-6 na taon, umakyat siya sa pwesto bilang prefect ng Jiangwei Prefecture at pinakasalan ang anak na babae ng Vice Minister of Personnel. Sa ika-7 taon ng kanyang pagdurusali, ipinanganak ng kanyang asawa ang kanilang panganay na anak na lalaki. Sa ika-10 taon, nanganak din ang prinsesa ng Langya ng isang lalaki. Personal na dinalaw ni Li Fan ang mga ito upang batiin at maghandog ng regalo. Nang sumapit ang ika-15 taon, pumanaw ang emperador. Ang prinsipe ng Langya ang sumunod na umakyat sa trono, at binago ang pangalan ng kapanahunan sa Xuanzeng. Inanyayahan ni Emperador Xuanzeng si Li Fan sa kabisera. Itinaas siya bilang Vice Minister of War, at inutusan siyang mamuno sa mga kawal upang sugpuin ang isang paghihimagsik. Pagdating ng ika-18 taon, ganap nang napigilan at natalo ang pag-aaklas, kinuha ni Emperador Xuanzeng ang kanyang kapangyarihan sa militarya, at itinaas siya bilang ganap na Minister of War, at hinirang siya bilang Grand Tutor ng Crown Prince. Sa ika-20 taon, bigla ang inakusahan ng pangkukulam ang Empertress. Galit na galit si Emperador Xuanzeng at ipinakulong ito sa malamig na espasyo. Lihim na humingi ng tulong ang Crown Prince kay Li Fan, at agad-agad naman siyang pumayag. Sa pamamagitan ng maingat na pagsisiyasat, natuklasan niya ang tunay na may sala at naibalik ang puri ng Empertress. Ngunit, ayaw pa ring bitawan ni Emperador Xuanzeng ang pagpapakulong dito. Pagdating ng ika-25 taon, nakatanggap si Li Fan ng isang lihim na ulat na may nag-akusa sa kanya na pumunta ng lihim sa malamig na espasyo upang bisitahin ang Empertress. Sa parehong taon, si Emperador Xuanzeng ay pinatay habang pauwi sa kabisera. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ng mga opisyal ang Empertress mula sa malamig na espasyo, at di nagtagal ay umakyat sa trono ang Crown Prince bilang si Emperador Kangning. Sa kanyang pagdurusali, sa ika-16 na taon, ginawaran si Li Fan ng titulong Grand Tutor at hinirang bilang Grand Secretary ng Deliberation Council, na umabot sa rurok ng kapangyarihan bilang isang ministro. Gamit ang kanyang posisyon, bumuo siya ng mga paksayon at inalis ang kanyang mga karibal, na pinagsama-sama ang kanyang kontrol sa Imperial Court. Pagdating ng ika-30 taon, ang mga mamamayan ng kaharian ay tanging ang pangalan lamang ng Grand Tutor ang nakikilala. Ang emperador ay naging isang anino na lamang. Sa ika-31 taon, nanganak ng lihim ang Empertress na si Dowager ng isang anak na lalaki, na ang tunay na ama ay si Li Fan. Sa ika-38 taon, namatay si Emperador Kangning dahil sa matinding kalungkutan. Sa ika-40 taon, ang Empertress na si Dowager ay pumanaw dahil sa sakit. Sa ika-45 taon, sumunod naman ang kanyang asawa, at sa ika-46 na taon, ang kanyang panganay na anak na lalaki ang sumunod sa huling hantungan. Nang sumapit ang ika-50 taon, dalawang immortal ang bumaba mula sa Eastern Abyssal Ruins, na sinawi at winasak ang lungsod ng Xuanzeng sa isang iglap lamang, bahagya na nakaligtas si Li Fan sa buhay. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng sistema, na nagpahayag na tapos na ang simulasyon, binigyan siya ng 4 na pagpipilian. Una, maaari niyang panatilihin ang isang bagay mula sa simulasyong ito. Ikalawa, maaari niyang angkinin ang cultivation realm na kanyang naabot. Ikatlo, maaari niyang ipreserba ang mga alaala ng simulasyon ng isang taong malapit sa kanya, napapayagan ang taong yun na magmana ng mga ito. O ikaapat, maaari niyang talikdan ang lahat ng mga pagpipilian upang mapabilis ang pag-charge ng sistema. Nagsimula siyang magtanong kung ang katotohanan sa harap niya ay tunay, o kaya ay isang ilusyon lamang, o isa na namang simulasyon na ipinanganak mula sa kapangyarihan ng sistema. Marahil pagkatapos ng isang tiyak na punto, ang linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay hindi na umiral. Ipinapaalala niya sa kanyang sarili na suriin muli ang 4 na pagpipilian sa harap niya. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, napagtanto niya na ang una at pangalawang pagpipilian ay nag-aalok ng kaunting kalamangan sa yugtong ito. Kung talagang balak niyang tahakin ang landas ng cultivation, ang mga iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon, ngunit hindi ngayon. Ang ikatlong pagpipilian na ipasa ang mga alaala sa ibang tao ay napaka-hindi tiyak. Walang makakapagsabi kung anong uri ng tao ang maaaring maging isang tao pagkatapos magmana ng mga dekada ng mga karanasan. Ang katatagan, ayon sa kanya, ang pinakamahalaga. Ang kakayahang magbalik ng katotohanan, na nagpapagaling ng katotohanan sa ilusyon, ay nangangailangan ng patuloy na pag-charge.
Kapag siya ay nakaranas ng isang nakamamatay na pinsala, automatiko itong gugugol ng naimbak na enerhiya upang protektahan siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa kamatayan ng maraming beses sa kanyang nakaraang buhay. Isinasaalang-alang ito, ang ikaapat na pagpipilian, upang mapabilis ang pag-unlad ng pag-charge, ay malinaw na ang pinakamaingat na pagpipilian. Nang ipakita ng sistema ang kanyang kasalukuyang katayuan, natuklasan niya na nabuhay na siya sa 3 kumpletong buhay na may kabuuang 166 na taon. Namangha siya, ang kanyang limitasyon sa pag-iisip ng edad, na noong nakaraang buhay ay nasa 900 taon, ay lumampas na ngayon sa 1,000, ngunit alam niya na ang pagdadala ng napakaraming buhay na nagkakahalaga ng mga alaala ay naglalagay ng napakalaking pilay sa kaluluwa. Kapag ang pasa na yun ay naging masyadong mabigat, dinudurog nito ang espiritu mismo. Ito ay kilala bilang ang pagguho ng panahon. Gayunpaman, naintindihan niya na ang limitasyon ng kanyang mental na edad ay patuloy na tataas kasabay ng lakas ng loob. Hanggat siya ay naglalakbay sa landas ng immortal cultivation, wala sa mga ito ang magiging mahalaga. Ang kanyang bagong layunin ay malinaw, upang alisin ang mga lihim ng paglilinang mula sa 2 immortal na bababa sa lungsod ng Xuanjing 50 taon mula ngayon. Sa pamamagitan ng paghahanda ng maaga, maaaring may pagkakataon siya laban sa kanila. Sa sandaling yun, nagtaka siya kung ano ang maaari niyang pagkatiwalaan bukod sa pulver at mga baril. Ang immortal miasma na binanggit nila ay pumasok sa kanyang isipan, isang mahinang ngiti ang tumawid sa kanyang mukha. Hindi niya kayang maghintay ng walang magawa sa loob ng maraming taon. Dahil nagmula sila sa mga guho ng Eastern Abyssal, nagpasya siyang magpadala ng mga ahente doon upang siyasatin ang mga lalim nito. Nagmuni-muni siya sa kanyang nakaraang buhay, ang pinaka-nakakatakot na bagay na napagtanto niya ay ang mabuhay ng walang layunin. Maraming gabi siya nagising sa tabi ng Imperatress na si Dowager, na nakadarama ng napakalaking kawalan. Ang kanyang mga kamay, sanay, kalkulado, at makapangyarihan, ay naghatid sa kanya ng lahat ng nais ng isang mortal, ngunit iniwan siyang guwang. Na nakatayo na siya sa rurok ng makamundong awtoridad. Wala nang mas mataas na aakyatin, ang kapangyarihan at kasiyahan na paulit-ulit sa buong buhay, ay naging walang lasa, tulad ng umunguya ng wax. Marahil naisip niya, kung hindi dahil sa pagdating ng 2 cultivator na yon, maaaring napili niya sa huli na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngunit ang kanilang paglitaw ay nagbunyag ng isang bagong landas, 100 lampas sa kamatayan, nagpasya siyang habulin ang immortalidad, ninanais niya ang walang hanggang buhay, at walang sino man ang makakapigil sa kanyang landas. Binigkas niya ng tahimik ang kanilang mga pangalan, isang panata na nakaukit sa determinasyon. Dao Xuanzi at Ko Hong, sa loob ng 50 taon, haharapin niya muli sila. Sa karanasan ng 2 buhay na gumagabay sa kanya, ang lahat ay naganap ng maayos tulad ng isang ilog na dumadaloy sa dagat. Pinili pa rin niyang lumahok sa mga imperial na pagsusulit, ngunit sa oras na ito, armado ng mga dekada ng naipon na karunungan at kaalaman, ang kanyang mga sanaysay ay lumampas sa bawat iba pang kandidato, nakamit niya ang unang pwesto sa panlalawigan, pang-imperyo, at mga pagsusulit sa palasyo, na nakakuha ng titulo ng Triple First, ang kanyang pangalan ay yumanig sa kaharian. Pagkatapos, muli niyang pinili na maglingkod bilang isang opisyal sa Wen County, kahit na ang Imperial Court ay una laban sa pasya. Ang kanyang katanyagan at tumpak na pag-unawa sa politikal na pagkilos ay nanalo ng kanilang pag-aproba. Pagdating sa Wen County, mabilis niyang nakuha ang matatag na kontrol at sinimulan ang pag-promote ng mga tauhan na pinagkakatiwalaan niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa ika-4 na taon ng kanyang pagdurusali, lihim na nakahanap siya ng isang angkop na tao upang kumilos bilang isang doble para sa prinsipe ng Langya at sinimulan ang pagsasanay sa kanya bilang isang tapat na tauhan. Sa ika-5 taon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpanggap bilang mga refugee at magsagawa ng isang pag-atake sa palasyo ng prinsipe ng Langya. Sa publiko, lumitaw siya upang sugpuin ang paghihimagsik, ngunit sa katotohanan, ay coordinate niya ang pag-atake mula sa loob, na iniligtas ang pamilya ng prinsipe habang tinitiyak na ang kanyang doble ang pumalit sa prinsipe. Sa ika-9 na taon ng Anchor Calendar, ang kasal sa pagitan ng prinsipe ng Langya at ng apo na babae ng punong Grand Secretary ay ginanap ayon sa nakatakda. Nang gabing iyon, tahimik siyang pumasok sa silid tulugan at pinatunayan ang kanyang kasal sa prinsesa ng Langya. Sa ika-10 taon ng kanyang pagdurusali, nanganak ang prinsesa ng isang anak na lalaki, ang kanyang mismong sariling laman at dugo.
Sa panlabing-limang taon, nagsimulang bumagsak ang kalusugan ng emperador. Sa pagtanggap ng imperial na utos ng pagpapalitan, nagmamadali siya sa kabisera kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Pagkatapos umakyat sa trono ang prinsipe ng Lana, mahusay niyang inilagay ang kanyang sariling mga tapat na tao sa buong imperial na korto. Sa lihim na pakikipagtulungan ng punong Grand Secretary, mabilis niyang nakuha ang kontrol sa mga gawain ng imperyo. Pagdating ng ika-20 taon, pagkatapos maitalaga ang kanyang anak na lalaki bilang emperador, kinuha niya ang titulo ng Grand Tutor. Pagtapak mula sa likod ng mga eksena, muli niyang ginamit ang ganap na kapangyarihan sa ibabaw ng kaharian. Sa ilalim ng kanyang kagustuhan, ang malaking bansa ng Xuan ay hindi tumigil. Sa halip, ang pag-unlad nito ay bumilis. Ang mga gears ng pag-unlad nito ay lumiliko ng mas mabilis kaysa sa dati. Sa Grand Tutor's Manor sa ika-35 taon, nagtanong siya tungkol sa Abyssal Ruins. Kinumpirma ng isang tao na ang mga guho ay nagkakalat sa loob ng kalahating araw tuwing 15 taon. Ang Immortal Seeking Camp ay inutusan na manatili na nakaistasyon sa tabi ng kawalang, na pinagmamasdan nito araw at gabi. Ilang araw na mas maaga, gumawa sila ng isang pag-unlad. Nang ang makapal na fog ay nawala, isang mahinang ilaw ay nakita mula sa malalim sa loob ng chasm. Sa pamamagitan ng isang teleskopyo, napansin nila ang kakaibang mga inverted landscape. Kahit na ang bawat saksi ay nakakita ng isang bagay na bahagyang naiiba, inilarawan ng lahat ang isang pangitain ng 100,000 mga bundok na tumataas at bumabagsak. Ang mga kamanghamanghang mga istruktura ay bahagyang nakikita sa gitna nila. Ang mga kamanghamanghang lungsod ay nakaunat sa malawak na kapatagan na puno ng mga masiglang tao, hindi kakaunti kaysa sa 1,000,000 kaluluwa. Sa itaas ng mga ito ay lumulutang ang isang lungsod sa kalangitan, kumikislap sa rosy Daoist light, kung saan ang mga bihirang ibon at kakaibang hayop ay malayang lumilipad. Sa sandaling yun, mariing sinipat ni Li Fan ang tauhan at mariing nagtanong kung ang lugar ay talagang nagmula sa loob ng Abyssal Ruins at kung may nakarating na sa ilalim. Ipinaliwanag ng tagamasid na hindi mabilang na mga pagtatangka ang ginawa, ngunit sa bawat oras, sa lalong madaling sila ay bumaba ng lampas sa isang tiyak na lalim, isang marahas na astral wind ang pinunit sila, kahit na ang pinakamatibay na armor ay hindi makatiis sa kapangyarihan nito, bahagyang tumango siya, na tumitingin patungo sa malayong kalangitan, na napagtanto na kailangan pa niyang maghintay ng mas matagal. Sa ika-50 taon ng Anchor Calendar, sa loob ng malaking bansa ng Xuan, dalawang malakas na entity ang lumapit mula sa malayo sa napakalaking bilis. Mariing itinuro at binalaan ni Ko Hong si Dao Xuanzi na huwag mag-press ng labis, ngunit bago niya matapos, ang mga fiery bullet ay pumutok mula sa lahat ng direksyon sa ibaba dahilan matigilan at mapalingon sila sa pagkabigla. At sa walang pag-aalangan, agarang tumugon si Ko Hong, at hinaharangan ang mga bala habang ang mga apoy ay umuungal sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay lumiliit sa galit habang hinihiling na malaman kung sino ang nang-ahas na maglunsad ng biglaang pag-atake sa kanila. Sa sandaling yun, isang malupit at sunod-sunod na pag-atake ang samalubong sa kanila mula sa mga kawal sa ibaba. Walang patid na pinaputok ng mga ito ang kanilang mga baril. Ngunit ang lalaking si Ko Hong ay walang takot na hinaranggan ang lahat ng panglow sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang balakid, namangha siya sa lakas ng bawat bala, kung kaya't gamit ang kanyang kakayahang higit sa karaniwan, agad niyang inagaw ang isa sa kanilang mga sandata at sinalat-salat ito ng mabuti. Mariing sambit niya habang hawak-hawak ang baril, nakakamangha ang sandata, sa halip na mga spell formation, ito yari sa masalimuot at mouse-eyes ang mga piyesang mekanikal. Umasa ito sa pagsabog ng mga karaniwang material ng mortal, hindi sa espiritual na enerhiya. Hindi niya akalain na pagkatapos ng libu-libong taon, ang mga mortal na itinapon sa lupang kinamumuhian ng mga immortal ay makagagawa ng isang bagay na napakatalino. Ngunit sa kabila nito, hinamak niya ito, isang sandata lamang ito na magagamit sa lugar na ito, kung saan hindi ganap ang dakilang Dao. Sa labas ng lupaing ito, ito'y magiging isang walang kwentang tumpok ng bakal. Sa isang iglap, sinunog niya ang mga sandata hanggang sa maging abo, malamig ang kanyang tinig ng magsalita, mga hamak na mortal, naglakas loob pa kayang umalsa laban sa isang cultivator na tulad ko. Sa isang saglit, may kunting pagsisising dumating sa kanyang puso, ngunit ngayon, kitang-kita niya, naghahanap na pala sila ng kanilang kamatayan, ibinuhos niya ang kanyang Dao technique, Fire Dragon's Roar. At doon, mula sa kanyang katawan ay sumambulat ang mga apoy, nagwasiwas at nagbanyuhay bilang mga dragang nanggigiti ng ngipin,
Sinalakay ng mga ito ang lungsod at tinangay ang lahat sa kanilang landas. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang buong lungsod ay napuno ng naglalagablab na liyab. Ngunit bigla na lamang nagbago ang kanyang ekspresyon, nagngangalit ang kanyang ngipin sa matinding galit at gulat, dahil sa kabila ng kanyang nagwawasak na teknik, marami pa ring mga mortal ang nakatayo ng buhay sa gitna ng apoy. Imposible ito, ang kanyang atake ay hindi kayang lagpasan ng mga karaniwang tao. Ang lalaking nasa kanyang tabi na si Dao Xuanzi, na nakasuot ng white robe, ay mabilis na nagpaliwanag, ang mga nakatagong armas ng mga mortal ay ibinabad sa dugo ng tao at nadungisa ng Immortal Mortal Miasma. Ang kanilang mga Dao technique ay hamina sa sandaling pumasok sila sa lugar na ito. Mula pa lang sa simula, sila ay nabiktima ng isang ambush. Maliwanag na handang-handa ang kaaway sa kanilang pagdating, binabalaan siya ng cultivator na si Dao Xuanzi na ang lupain mismo ay may kakaibang pakiramdam, at pinakiusapan siya na huwag nang magtagal at magmadaling umalis. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang tinig ang malakas na umalingaw-ngaw sa hangin, at nanunudyo sa kanila. Kung tatakas sila ngayon, kinabukasan ay kakalat ang balita tungkol sa kanilang nakatagong sikreto, ang core formation method. Nang marinig ito, napatigil ang dalawang cultivator. Imposible, mariing sambit ni Dao Xuanzi sabay tingin kay Ko Hong, tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam ng paraang yun. Paano nakatigas ang sikreto? Ang kanyang kasama na si Ko Hong ay napaungol sa inis, hindi alam kung sino ang nagsalita, ngunit, biglang sumabog ang mga kanyan mula sa ibaba. Galit na galit, ang cultivator na si Ko Hong habang naglalabas ng apoy sa kamay. Naghahanap nga sila ng kamatayan, at pinakawalan muli ang kanyang mga apoy. Mag-ingat ka, babala ni Dao Xuanzi, ngunit huli na ang lahat. Isang cannonball ang sumabog sa harap nila. Ang pagsabog nito ay nagpinta sa langit ng dugo. Nang kumalat ang usok, ang dating makapangyarihang dalawang cultivator ay nakahandusay na sa lupa, napalibutan ng mga kawal na mortal. Isang kawal ang humakbang pasulong, sa utos ng Grand Tutor, anunsyo nito, kung kusang kayo sa suko, ang inyong mga buhay ay ililigtas. Nang marinig ito, isang nanginginig na halakhak ang pinakawalan ng Dao Xuanzi, sumukong walang laban, aniya ng may pait. Habang nagsasalita, isang singsing ang lumutang palapit sa kanya, ang singsing ng kanyang nasawing kasama, isang huling mensahe ang kamalambang sa kanyang isipan, nagmamakaawa sa kanya na kunin ito at tumakas. Sandali lamang, ang cultivator ng apoy ay huminga ng kanyang hininga. Ang kanyang fire dragon ay muling bumangon sa huling pagkakataon, umakyat sa itaas ng naglalagablab na lungsod bago nagbanyuhay bilang mga ugat ng apoy. Pagkatapos, ang kanyang anyo ay nagsimulang kumupas. At doon, bigla, isang solemning tinig ang nagsalita mula sa itaas. Si Foundation Establishment Cultivator Ko Hong, na nag-cultivate ng maraming taon at nakamit ang kanyang Dao Foundation sa loob lamang ng 5, ay wala na, dito sa Immortal Forsaken Land. Gamit ang Wondrous Time ng Q Dragon Branch, siya'y pinagsalakay ng 1,000 mortal at nasugatan ng Immortal Mortal Miasma. Ang kanyang cultivation ay winasak, ang kanyang buhay ay muntik ng magwakas. Ngayon, ang kanyang katawan ay nasira at ang kanyang Dao ay nagbalik sa kalangitan. Ang mga kawal sa ibaba ay nanatiling tahimik sa isang saglit, bago muling nagsalita ang isa, Immortal Dao Xuanzi, ang aming dakilang guro ay ayaw kayong patayin. Kung kayo'y susuko at titigil sa paglaban, ipinapangako ng Grand Tutor ang inyong kaligtasan. Samantala, mula sa malayo sa gilid ng bangin, ang lalaking nakasaksi sa lahat ay humigop ng malalim na hininga. Nang mamatay si Ko Hong, akala niya ay may narinig siyang kakaibang tunog. Ngunit wala na yun sa kanyang malasakit, ang paghuli sa isang immortal sa buhay na ito ay naging imposible. Sa wakas, naunawaan niya ang katotohanan, ang Immortal Mortal Miasma ay higit na nakamamatay sa mga cultivator kaysa sa inakala ni Newman. Sa sandaling yun, tumingin ng masidhi si Dao Xuanzi, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang kaaway, o kung ano ang layunin nito, ngunit ngayong sila ng kanyang kapatid ay biktima na ng kanilang mga pakana, ang isa ay patay na, ang kanyang Dao ay tuluyang nawala, wala na siyang ibang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa pighati at puot nang ideklara niya na hindi niya tatanggapin ang ganitong kahihinatnan. Mariing isinumpa niya ang kaaway na nagtatago sa likod ng mga mortal, gumagamit ng karimari-marim na mga pamamaraan tulad ng Immortal Mortal Miasma, isang kasuklam-suklam na kinamumuhian ng lahat ng cultivator. Ang kanyang kapatid na si Koong ay namatay sa mga kamay ng mga duwag na tulad nito. Para sa kanya,
Ito ay isang walang kabuluhang kamatayan, isang hindi karapat-dapat sa pangalan ng kanyang kapatid. Determinado, si Dao Xuanzi ay unti-unting umangat at lumipad sa kalangitan, ang kanyang tinig ay umalingaungaw na may banal na kapangyarihan, sinabi niyang nasaksihan na niya ang Foundation Establishment Wondrous item ng kanyang kapatid, at ngayon ay panahon na upang ipakita sa kanila ang sakit ng mga langit mismo, kung ang mundo ay lalaban sa kanya, ang mundo ay dapat makiramay sa kanyang pagdurusa. Nakaposisyon siya sa gitna ng ere, ang kanyang tikas ay kahawig ng isang Diyos na nagmamadaling magbigay ng hatol, ini-channel niya ang mga kababalaghan ng langit at lupa, at ipinahayag ang kanyang Dao Foundation, ang pangalan nito, Dao Zuan. Isang makapangyarihang espada ang bumaba mula sa mga langit, napakalawak at maliwanag, ang talam nito'y palm unit sa mga ulap, ipinahayag niya, ako ay may isang espada, at inaanyayahan ko kayong lahat na masdan ito. Sa puntong ito, ang napakalaking talam ng dambuhalang espada ay bumagsak sa lungsod, niyanig ang mga langit habang ang mga shockwave ay pumipiraso sa bato at bakal, ang buong lungsod ay naglaho sa kaguluhan na sumunod. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, inaktiba ni Li Fan ang kanyang kakayahan, Truth Returning. At sa isang sandali lamang, at ang notification ng system ay lumitaw sa harap niya, tapos na ang simulation. Sa sandaling yun, huminga siya ng malalim habang naglalaho ang ilusyon, ang kanyang kamalayan ay bumabalik sa katotohanan, napagtanto niya na naabot na niya ang rurok ng Foundation Establishment, kung wala ang panghihimasok ng Immortal Mortal Miasma, kahit 100 buhay na pagpaplano ay hindi sapat upang mapanganib ang dalawang cultivator na yun, ngunit ang kapangyarihan ng Miasma ay higit na nagwawasak kaysa sa inaasahan niya. Inaakala niya na ang pagkakapatiran ni Koong at Dao Xuanzi ay isang maginhawang alyansa lamang, ngunit ngayon, matapos masaksikan ang kanilang mga aksyon, naunawaan niya na ang kanilang samahan ay mas malalim kaysa sa mga salita, lampas sa pag-iingat ng sarili. Sa panahon ng kanilang labanan, paulit-ulit na binalaan ni Dao Xuanzi si Koong sa panganib. At si Koong, tinanggap ang kanyang kapalaran, ay kusang iniabot ang core formation method bago mamatay. Nang masaksihan ni Dao Xuanzi ang kamatayan ni Koong, ang kanyang pighati ay naging paghihiganti. Hindi kayang pigilan ang kanyang dalamhati, isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay sa isang mapaghiganting huling pag-atake, ang kanilang pagkakaibigan ay tunay, nabuo sa daan-daang taon ng mga pagsubok na pinagdaanan ng magkasama. Ngunit sa dakilang Dao ng Golden Core, maaari lamang magkaroon ng isang immortal, ang mga teknik ng ganitong kalakihan ay hindi maaaring magkasama sa pagitan ng dalawang tao, gaano man sila kalapit, kung kahit na magkapatid ay tatalikod sa kapalaran sa ganitong paraan. Ano pa kaya ang mas malawak na mundo ng cultivation? Ang landas na patungo sa harapan ay mapanganib, ngunit ipinangako niya sa sarili na hindi siya mabibigo, sa tulong ng Truth Returning, hanggat maingat siya, walang hadlang na hindi malalampasan. Noong nakaraan, sabay niyang inatake ang dalawang cultivator, marahil sa pagkakataong ito, maaari niyang makuha ang isa sa kanila sa kanyang panig. Nang suriin ang kanyang system, napansin niya na ang kanyang mental age ay tumaas lamang ng ilang mga dekada, papalapit na siya sa kanyang limitasyon, binibilang ang kanyang buhay bago ang paglipat, ito na ang kanyang ikalimang buhay, ang landas tungo sa immortalidad ay talagang mahirap, at umaasa lamang siya na ang mga susunod na taon ay hindi masasayang. Sa Endless Abyssal Ruins, mga 35 taon matapos ang pagkakaiba, muling tumayo si Li Fan sa gilid ng bangin. Mula sa kanyang nakaraang simulation, natutunan niya na ang siksikan na ang hamog sa itaas ng mga guho ay nagkakawatak-watak minsan bawat 15 taon. Ngayon, naparito siya upang masaksihan ito ng sarili niyang mga mata. Lumipas ang oras ng tahimik, bago ang isang napakalaking pagsabog ng hamog ang sumiklab paitaas, parang isang baligtad na talon, mabangis na umiikot patungo sa kalangitan, ang bagyo ng hangin at ang hamog ay nagalit sa loob ng halos 1 oras bago ito tuluyang nagsimulang kumupas. Sa sandaling yun, ginapit ni Li Fan ang kanyang teleskopyo at tumitig sa mga kalaliman ng Abyssal Ruins. Ayon sa intelihensya na kanyang natipon, bawat taong sumilip sa loob ay nakakita ng ibang panaginip. Nang tumingin siya sa pamamagitan ng kanyang sariling scope, ang kanyang nakita ay ikinabigla ng kanyang hininga. Gumuho ang mga bundok, ang landas ng immortalidad ay patay, sa lupa sa ibaba ay isang sira-sirang lungsod na tadtad ng mga peklat ng sinaunang digmaan. Nakatayo siyang nakatigil, ang kanyang puso ay mabigat sa takot, nagtataka kung ano ang nangyari doon, ano kaya ang nakapagpabagsak hindi lamang ng isang lungsod, kundi marahil ng buong mundo ng cultivation mismo.
Sa Anchor 15 taon, sa daungan ng Xuanjing City, makikita si Ko Hong na galit itong nakikipag-usap kay Dao Xuanzi dahil sa sumusobra na ito. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy ng kanyang pangungusap, bigla nilang naramdaman ng isang matinding panganib dahilan mapalingon sila sa ibaba, at mula sa hangin, dumating ang mga bala na tila mga demonyong nagnanais ng dugo, at may kasamang malupit na tinig na nagsabing, Ko Hong, sa utos ni Immortal Master Dao Xuanzi, inaantay na namin kayo. Mabilis nagpakawala ng barrier si Ko Hong para harangin ang mga bala, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at inis habang mariing nagwiwaka sa kanyang isip, paano kaya nalaman ni Dao Xuanzi na dito ako tatakas, habang pinipino ang kanyang mga pandama, natukoy niya ang isang pamilyar na katiwalian sa mga Panblow, ang bakas ng Immortal Mortal Miasma. Agad siyang humarap kay Dao Xuanzi habang patuloy na hinaharangan ang mga bala. Ang kanyang mukha ay worry yelong namumutla at puno ng pagtatanong. Agad na kinuyog siya ni Ko Hong at mariing nagwika, isa kang taong traidor, inatake mo ang iyong mismong kapanalig. Ngunit umungol si Dao Xuanzi, ang kanyang tinig ay matalas at naguguluhan. Hindi ko mga tauhan ang mga mortal na yan, may kakaiba sa miasmang ito, may masama sa lugar na ito. Bago pa sila makapagpatulong ng kanilang pagtatalo, umalingaw muli ang nanunuyong tinig sa buong paligid. Traidor ka, Dao Xuanzi, may kasunduan tayo, pagkapapatay kay Ko Hong at makuha ang core formation method, yung ililigtas ang aking angkan sa lupang kinursunadahan ng mga immortal. Sa pagtatapat na ito, nagniningas ang mga mata ni Ko Hong sa galit, tinatanggi mo pa ba, liban sa iyo at sa akin, sinong makakaalam sa core formation method? Kahit si Dao Xuanzi ay napaigkas at pabulong nagwika sabay tapat ng kanyang daliri sa noo na tila ba dinadama kung saan ang gagaling ang boses, kasabay nito mariin niyang sambit, alam ng tinig na yun ang mga lihim na dapat ay walang nakakaalam. Samantala, mariing ipinagpatuloy ng boses, isinugol namin ang aming buhay, tinanggap ang galit ng marami alang-alang sa Immortal Mortal Miasma, ngayon, dumarami ang mga naghihimagsik, kung hindi mo matutupad ang pangako, malilipol ang aming angkan. Sa sandaling yun, mabilis na pumaimbulog si Dao Xuanzi patungo sa pinanggalingan ng tinig, winasak ang mga bato at bakal, ngunit nanatili ang boses, ngayon ay mula sa isang kakaibang metal na kahon, papatayin mo na lang ba ako, Dao Xuanzi? Nang makita ito, namangha si Dao Xuanzi, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at galit habang nagwiwaka, anong uri ng Dharma artifact ito, habang siya'y nag-aalangan, muli niyang winasak ang kahon. Sa puntong ito, makikita na sumabog na sa galit si Ko Hong, daan-daang taon na tayong magkakilala, hindi ko akalain na ganyan ka pala, gusto mo ang core formation method, bakit hindi mo ako harapin ng diretso? At sa walang pagdadalawang isip, mabilis niyang iniangat niya ang kanyang kamay, at isang nagliliyab na dragon ng apoy ang sumulpot, hindi na ako tatakbo, aniya, kung kaya mo, kunin mo, ang kanyang Dao technique, ang Flame Dragon's Wrath, ay umatungal, at isang nagliliyab na ahas ng apoy ang sumugod kay Dao Xuanzi. Sa sandaling yun, malalim na huminga si Dao Xuanzi, at mabilis niyang hinugot ang kanyang espada na nababalutan sa kulay lilang enerhiya, itinutok niya ito, at isang matinis na sinag ng enerhiya ang pumailan lang upang salubungin ang dambuhalang dragon, nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, at yumanig ang langit sa isang malakas na dagendong. Sa gitna ng kaguluhan at digmaan, mariing umalingaw muli ang tinig ng boses, nanginginig ito sa matinding desperasyon, si Dao Xuanzi ay taksil at mapaghiganti, kung siya ang manalo, wala nang pag-asa para sa atin, aking mga anak, tulungan ninyo si Immortal Master Ko Hong. Samantala, nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Ko Hong, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang nagpasiga na nagwika, ang gumagawa ng kasamaan, sa sarili ring kamay na bibihag, Dao Xuanzi, ikaw na laging nagmamalaking marangal, subukan mo ngayong harapin ang mga bunga ng iyong kataksilan. Nagniningas sa galit ang mga mata ni Dao Xuanzi, markang paiwahangal, sigaw niya. Ikinahihiya ka ng lahat, malamig na sabi ni Ko Hong. Ito ang kahihinatnan ng iyong katusuhan, sa isang kilos, ibinuhos niya ang kanyang Dao, may bagong teknik ako, handog sa iyong paglalakbay, Dao Technique, Imprisoning Dragon, isang nagliliyab na hawla ng apoy ang bumalat kay Dao Xuanzi, ikinulong siya sa aipo-aipo ng mga siga, ngunit itinaas ni Dao Xuanzi ang kanyang espada, at ang kanyang enerhiya ay bumugso na parang bagyo, sa isang matapang na pag-atake, winasak niya ang kulungan at umakyat sa himpapawid.
Dao Zuan, paghiyaw niya, at mula sa langit ay bumaba ang isang napakalaking espada, ang liwanag nito ay palm unit sa mga ulap, mapait na tumawa si Ko Hong at iniangat ang kanyang staff, tingnan natin kung ang iyong Dao Zuan ay mas makapangyarihan, o ang aking Q Dragon Staff ang mananaig. Samantala, habang nagbabanggaan ang dragon at espada sa kalangitan, muling umalingaw-ngaw ang mga boses, tutulungan namin si Immortal Master Ko Hong. Pinaputok ang mga kanyan, at mga pulong usok ang kumalat sa buong labanan, may kakaibang naramdaman si Dao Xuanzi, biglang may mga puno na sumulpot mula sa kanyang katawan, puno ng takot ang kanyang mga mata habang ang mga ugat ay pumipitas sa kanyang laman, mabilis na lumalago at bumabalot sa kanya sa pulong usok. Sa sandaling yun, may mga bamasang bulong sa usok, isinasalaysay nito ang kapalaran ni Dao Xuanzi, isang foundation establishment cultivator na nag-aral ng daan-daang taon, at ang kinakalawang na espada ang kanyang mahiwagang sandata, sa lupang kinursunadahan ng mga immortal, siya'y nabihag at napatalo sa kamay ni Ko Hong, ang kanyang katawan ay winasak, at ang kanyang Dao ay naparam. Nakilala ni Li Fan ang boses na yun, ang boses na minsan nang samipot ng mamatay si Ko Hong, pagkatapos, lumukod siya sa likod ni Ko Hong at mariing nagsabing, ikay nagmamakaawa, o walang nakikitang immortal, kahabagan ninyo ang libu-libong kaluluwa ng aking angkan. Malamig na sumagot ang boses, ikaw pala ang mortal na umingay kanina pa, paano mo nahas ang makialam sa laban ng mga cultivator? Paghahanap lamang po ng kaunting pag-asa ang aking pakay, pagpapaliwanag ni Li Fan, kung tinalo ng Immortal Master ang aking angkan, wala sigurong nakaligtas. Nang marinig ito, tumingala si Ko Hong at mariing nagwika, ang mundo nga naman ay mabagsik, ang lahat ay nakikibaka para sa iilang pag-asang mabuhay. Ipinangako po sa amin ni Dao Xuanzi na ililigtas niya kami, paalala ni Li Fan. Sa sandaling yun, napasinghap si Ko Hong, ipinikit niya ang kanyang mata at kalmadong nagwika, sa loob ng 100 taon, si Dao Xuanzi ay itinuring na marangal na tao, ngunit siya'y walang prinsipyo, nilinlang pa ang mga mortal, ang Great Immortal Severing Formation ay mapanganib kahit sa mga cultivator, napakahirap na makalabas, paano makakaraan ang mga mortal? Nang marinig ito, napatigil si Li Fan, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat habang mariing nagtanong, wala po bang paraan ng immortal na makalabas? Wala, mariin sambit ni Ko Hong, mariing iminungkahi ni Li Fan na mag-usap na lang sila sa ibang lugar. Inakay niya ang cultivator sa isang silong sa ilalim ng lupa at muling nagtanong, totoo po ba ang sinabi ninyo? Wala akong dahilan para magsinungaling sa isang mortal, sagot ni Ko Hong. Maaaring maprotektahan ng isang Golden Core Cultivator ang mga mortal sa formation, ngunit para sa isang nasa foundation establishment stage, ito'y lubos na imposible. Ibig pong sabihin, wala ng pag-asa ang mga mortal na makalabas sa mundong ito, mariing tanong ni Li Fan. Upang makawala sa Immortal Forsaken Land, kailangang daanan ng Great Immortal Severing Formation, isang bagay na hindi kayang tiisin ng katawan ng mortal. Paglilinaw ni Ko Hong, matanda ka na. Isang paa mo'y nasa hukay na, bakit mo gustong lumabas, sapat na ang maging pinuno rito. Kung mag-cultivate po ako hanggang foundation establishment, tulad ninyo, makakalabas po kaya ako balang araw. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Ko Hong, walang spiritual energy dito, imposible ang cultivation. Ang mga immortal at mortal ay magpakailanman na nahati, ang mga mortal dito ay nahawaan ng miasma, hindi bagay sa landas ng immortalidad. Kalimutan mo na yan, kung nais ng isang mortal na mag-cultivate, kailangan niyang pumunta sa panlabas na mundo, muling itayo ang kanyang katawan, at linisin ang miasma, kung hindi, kahit ay lapit sa kanya ang dakilang landas, maaari niya itong makita ngunit hindi maabot. Nanginginig na nagtanong si Li Fan, wala po talagang paraan. Wala, matatag na sagot ng cultivator na si Ko Hong. Muling yumukod si Li Fan at agad na tumalikod para umalis, salamat po. Kung wala na pong ibang kailangan ng Immortal Master, aalis na po ako. Habang papalayo si Li Fan, biglang naramdaman ni Ko Hong ang panganib, na puno na pala ng pulang usok ang silid, ang Immortal Mortal miasma, sumigaw siya sa matinding hirap habang nilalamon siya nito. Nakatayo si Li Fan sa pasukan, ang kanyang tinig ay payapa ngunit may dating at autoridad. Kung hindi maaaring magkasama ang mga immortal at mortal, paano makakatiwala ang isang katulad ko sa isang pangako ng isang immortal, at sa dakong madilim, kung mawala ang huling hininga ng cultivator, habang ang mortal na si Li Fan, ay tumalikod na tahimik,
Nag-iwan ng tanong na hanging sasagutin ng kasaysayan.